Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang ginagawa ko po ngayon ay nagmamarketing po ako ng puno ng bayabas. Ito po yung marketing na ginawa ko. So yung unang-una ko pong ginawa dito sa bayabas na to ay pinalusog ko po muna yung gagawin kong sanga ng bayabas na imamarkot. At nung tumaba na po siya, so ito na po, ginawan ko na po ng marketing po na sanga. Gusto ko kasi yung magdagdag ng puno ng bayabas kasi yung isang bayabas ko ay namamatay at hindi po siya lumulusog kasi nilipat ko lang po yon. So gumawa po ako ngayon ng marketing procedure po. Ayan po siya. So ang ginawa ko po ay nagano po ako ng cup, hinati ko, at nung hinati ko ay sinalpak ko po rito at nilagyan ng lupa. So hindi po talaga ako eksperto sa marketing na to, pero yung mga nagdaan po ay mayroon po akong nabuhay. So tiyagaan lang po. Yan, pag tumubo po to, so kakateng ko na lang po dito sa baba at ito na po yung itatanim ko. Kasi malusog na malusog po yung mga dahon niya. Inuna ko po muna pinalusog yung puno para maganda po yung paglipat niya. At ito po yung tinakip ko sa ibabaw, yung ano po ng saging, balat, ay yung katawan ng saging. Yan, para medyo malamig siya. At saka bisitahin ko na lang po to para didilikan ko yung lupa na inilagay ko dyan. So mayroon pa rin po siyang matitira kahit na kinunan ko siya ng sanga. So ito po yung may iwan sa kanya sa baba. So ayaw ko rin po kasi ng malaking malaki yung puno. Bago mamunga kailangan mababa lang po siya. So ganyan po yung gagawin ko para hindi po siya mahirap kunin pag namumunga na siya. So ayan po yung ibang pananim ko. Bisitahin na rin natin. Ayan na. Mayroon din po akong saging na bagong tanim. Nilipat ko po dito dahil doon po sa pinanggalingan niya ay medyo masyadong sagabal po doon. Kaya dito ko na po inilipat. At liban po dito sa bayabas ay mayroon din po akong ginawang marketing na guyabano. Papasyalan po natin para makita nyo rin. Ayan. Ito naman po yung guyabano na ginawa kong minarkot ko.
So ganun din po yung ginawa ko. Unang-una po pinalusog ko muna yung sanga na ginagawa kong markot. At nung lumabas na po yung mga sanga ay ito na rin po. Yan. So pag natanggal po to ay mayroon pa rin po siyang maiiwan dito yung sanga na to. So iniiwas ko rin po kasi itong puno na magkaroon po ng sanga dito sa side na to, kasi mayroon pong mga kapitbahay natin na iniiwasan ko rin po na makaka-disturbo yung sanga ng puno dahil yung mga dahon po once na lumaki na to ay magkakalat po ng dahon to. So yan po yung iniiwasan ko, na huwag po tayo makaabala sa katabi po natin. Kaya kinokontrol ko po yung mga sanga kung saan po pupunta. So kailangan pong maiwasan na pumunta po doon sa kabilang side po na hindi na po natin na parte ng lote. So yan po yung iniiwasan ko. Ganon din po ang ginawa kong proseso dito. Hiniwa ko po yung cup at saka nilagyan ko po ng mga lupa na medyo mataba siya, compost. So ganyan po yung pinaglalagay ko po sa loob. At didilig-diligan ko na rin po ito pag medyo natutuyo na yung lupa. At ito po may support din po siya, katawan po ng saging. Ayan. So hindi rin po ako eksperto sa paggagawa ng marketing po, kaya ganito lang po yung ginawa ko. So ganun din po pag tumubo na po to, makikita kung lalabas na yung mga ugat dito ay puputulin ko na rin po dito. Ayan, malusog po siya. So pinalusog ko muna po yung sanga. Ayan, para pag inilipat siya, maganda po yung magiging output ng puno na to. Guyabano po yan. So pag tumubo na po yan ay hanapan ko po ng magandang pwesto na pagtataniman para maalagaan po siya ng maayos. Ayan po yung mga kalamansi ko dito. Ayan. Ang dami pong sanga na tumutubo. So itong kalamansi po na to ay buto-puto, kaya matagal po mamumunga to. Pero pinagtatsagaan ko dahil sayang naman kung pababayaan. Yan. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.